Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakahalagang balita ang ating tututukan ngayon mula sa gitnang silangan. Sa kabila ng kamakailang pahayag ni dating Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump hinggil sa isang mahalagang tagumpay para sa tigil putukan, patuloy pa rin ang madugong labanan sa rehiyon. Iniulat na hindi bababa sa 4 na Palestino ang nasawi sa muling pagsiklab ng mga pag-atake ng puwersang Israeli sa Gaza Strip nitong mga nakaraang araw. Ayon sa mga opisyal na ulat mula sa mga awtoridad sa kalusugan ng Palestina, naglunsad ang mga eroplanong pandigma ng Israel ng magkakahiwalay at sunod-sunod na pambobomba sa dalawang pangunahing lugar. Tinamaan ng mga mapaminsalang pag-ataking panghimpapawid ang Gaza City sa hilagang bahagi at ang Deir al-Bala na matatagpuan naman sa gitnang bahagi ng Gaza Strip. Nagdulot muli ang mga ito ng matinding takot at pinsala sa mga residenteng sibilyan. Sa bayan ng Deir al-Bala, isang mag-asawa ang agad na nasawi matapos direktang tamaan ng bomba ng Israel ang kanilang tinitirhang apartment. Bukod sa dalawang nasawi, 4 na iba pang sibilyan ang iniulat na malubhang nasugatan at agad na dinala sa pinakamalapit na pagamutan upang malapatan ng lunas. Patuloy na inaalam ng mga otoridad sa kalusugan ang kabuuang bilang ng mga naapektuhan ng marahas na pagsabog. Samantala, sa isa pang hiwalay na pag-atake sa Gaza City, 2 pang individual ang nakumpirmang nasawi. Kabilang sa mga nasawi sa pambobomba ang isang bata na muling nagpapakita ng matinding epekto ng digmaan sa mga inosenteng sibilyan. Ang mga pag-atake sa mga residential na lugar ay patuloy na nagiging sanhi ng pagkasugat at pagkamatay ng maraming mamamayan. Ang mga bagong pag-ataking ito ay naganap sa kabila ng anunsyo ni dating Pangulong Donald Trump noong Huwebes. Ayon kay Trump, nagkaroon ng malaking tagumpay sa mga negosasyon matapos umanong sumang-ayon ang grupong Hamas na tuluyang isuko ang kanilang mga sandata. Ang hakbang na ito ay bahagi ng isang inisyatibang suportado ng Estados Unidos upang maipatupad ang kasunduan sa tigil putukan na napag-usapan noong nakaraang taon sa Egypt. Ang pagsang-ayon ng Hamas na magdisarma ay tiningnan sana ng marami bilang isang positibong hakbang patungo sa pangmatagalang kapayapaan. Sa ilalim ng panukala ng Amerika, ang pagdidisarma ng grupo ay magiging hudyat ng pagtatapos ng matagal ng labanan sa Gaza. Gayunpaman, ang aktual na pagpapatupad ng kasunduan ay nahaharap ngayon sa napakalaking hamon dahil sa patuloy na operasyong militar ng Israel sa rehiyon. Noong nakaraang Biyernes, inilabas ng Board of Peace ni Trump ang isang detalyadong plano na naglalaman ng 15 punto. Ang planong ito ay naglalayong balangkasin ang mga huling hakbang para sa ganap na pagpapatupad ng kasunduang pangkapayapaan. Nilalayon nitong magbigay ng malinaw na gabay sa magkabilang panig upang tuluyang wakasan ang kaguluhan at simulan ang rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Sa kabila ng detalyadong planong ito mula sa Amerika, hindi pa rin ito na ipatutupad sa kasalukuyan. Ang buong proseso ay nananatiling nakatigil dahil sa magkaibang pananaw at mga kondisyong inilatag ng magkabilang panig. Ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng Israel at Hamas ay patuloy na nagiging pangunahing hadlang upang tuluyang masimulan ang mga napagkasunduang hakbang tungo sa kapayapaan. Nagpahayag ang Hamas na handa lamang nilang isuko at itago ang kanilang mga armas kung ganap nang ititigil ng Israel ang lahat ng operasyong militar nito. Bukod dito, iginigiit din ng grupo na dapat tuluyang iurong ng Israel ang mga puwersa nito mula sa buong teritoryo ng Gaza, alinsunod sa mga tuntunin ng kasunduan noong nakaraang taon. Para sa Hamas, ito ang pangunahing paunang kondisyon para sa kapayapaan. Sa kabilang banda, mariing tinanggihan ng Israel ang kahilingang ito ng Hamas. Ayon sa isang opisyal ng Israel na nakapanayam ng Reuters, walang magaganap na pag-atras ng kanilang hukbo mula sa mga kasalukuyang posisyong militar, maliban na lamang kung sasailalim ang Hamas sa isang tunay at kumpletong pagdidisarma. Ang magkaibang pananaw na ito ay nagpapakita ng napakalalim na hidwaan sa pagitan ng dalawang panig, habang nagpapatuloy ang tensisyon kapansin-pansin ng pananahimik ni punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa siyang inilalabas na opisyal na pahayag o komento sa publiko hinggil sa bagong inisyatiba ng Estados Unidos. Ang kanyang pananahimik ay nagdudulot ng iba't ibang haka-haka sa hanay ng mga diplomat at analistang sumusubaybay sa takbo ng prosesong pangkapayapaan sa gitnang silangan. Ngunit kung tahimik ang punong ministro, hindi naman nagdalawang isip ang ministro ng Pambansang Seguridad na si Itamar Ben-Gvir na magsalita sa publiko. Hayagan niyang tinutulan ang kasunduan at tinawag itong hindi katanggap-tanggap para sa Israel.
Ayon sa kanya, ang anumang kompromiso sa Hamas ay magpapahina lamang sa seguridad ng kanilang bansa at magbibigay ng maling mensahe sa kanilang mga kaaway. Dagdag pa ni Ben-Gvir, sa halip na sumang-ayon sa tigil putukan, dapat umanong ipagpatuloy ng Israel ang kampanya nito laban sa mga pinuno ng Hamas. Ang ganitong matigas na paninindigan mula sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan ay nagpapakita ng matinding pagkakahati sa loob mismo ng administrasyon ng Israel hinggil sa kung paano lulutasin ang matagal ng krisis. Sa gitna ng mga diplomatikong pagsisikap na ito, lumitaw ang pangalan ni Mohammed Dahlan, isang dating mataas na opisyal ng Fatah na kasalukuyang nakabase sa United Arab Emirates. Sa isang pahayag sa kanyang Facebook account, ibinahagi niya ang ilang mahahalagang detalye hinggil sa mga nagaganap na negosasyon sa likod ng mga saradong pinto upang matigil ang madugong labanan at maprotektahan ang mga sibilyan. Ayon kay Dahlan, direkta niyang kinausap si Jared Kushner, ang manugang at dating nakatataas na tagapayo ni Donald Trump na aktibong kasangkot sa inisyatiba ng Estados Unidos. Sinabi umano sa kanya ni Kushner na kasalukuyan itong nakikipagtulungan sa panig ng Israel upang makahanap ng epektibong paraan para mapatigil ang mga pag-atake sa Gaza at mabigyang daan ang pagpasok ng makataong tulong sa rehiyon. Ang pakikipag-ugnayang ito ni Kushner sa pamahalaan ng Israel ay nagpapakita ng patuloy na impluwensiya ng pamilya Trump sa mga usaping panlabas, partikular na sa gitnang silangan. Bagaman wala na sila sa opisyal na katungkulan sa pamahalaan, sinusubukan pa rin nilang mamagitan upang maresolba ang hidwaang nagdudulot ng matinding krisis sa buhay at kabuhayan ng libu-libong mamamayang Palestino. Binigyang diin din ni Dahlan na patuloy pa rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Estados Unidos. Ang layunin ng mga pag-uusap na ito ay tiyaking ganap at maayos na maipatutupad ng magkabilang panig ang kasunduang pangkapayapaan nang walang anumang pagkaantala. Naniniwala siyang diplomasya pa rin ang tanging susi upang matuldukan ang digmaang ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sinabi ni Dahlan sa kanyang pahayag na ang tagumpay ng buong inisyatiba ay nakasalalay pa rin sa desisyon ng Israel. Kung nais talaga nitong magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan, dapat nitong tuluyang wakasan ang araw-araw na pag-atake sa Gaza. Hanggat nagpapatuloy ang pambobomba sa mga sibilyan, imposible umanong magkaroon ng seryosong pag-unlad sa anumang kasunduang pangkapayapaan. Hiningan na ng pahayag ng Reuters ang kagawaran ng Estado ng Estados Unidos o US State Department hinggil sa mga pahayag ni Dahlan, ngunit wala pa itong natatanggap na tugon. Sa kabilang banda, wala ring pang-opisyal na komento ang pamahalaan ng Israel ukol sa mga sinabi ng dating opisyal ng Fatah na nagpapakita kung gaano kasensitibo ang usaping ito sa kasalukuyan. Habang nagpapatuloy ang mga diplomatikong pag-uusap sa likod ng mga saradong pinto, ang mga sibilyan sa Gaza ang patuloy na nagbabayad ng pinakamataas na halaga sa buhay at ari-arian. Ipinapakita ng labanang ito kung gaano kakomplikado ang pagkamit ng kapayapaan sa rehiyon. Isang mahalagang pag-unlad sa gitna ng digmaan sa gitnang silangan ang ating tututukan ngayon. Inihayag ni Pangulong Donald Trump na sumang-ayon na ang militanteng grupong Hamas na isuko ang mga armas nito sa Gaza. Bagamat nagdala ito ng bahagyang pag-asa sa mga residenteng Palestino na nagnanais ng muling makabangon mula sa pagkawasak, nananatili ang matinding pangamba dahil sa politikal at militar na kalagayan sa mismong sentro ng labanan. Sa kabila ng anunsyong ito, malayo pa rin ang katotohanan sa inaasam na kapayapaan. Habang pinag-uusapan ang pag-aalis ng mga sandata ng Hamas, patuloy pa rin ang mga pag-atake ng mga puwersang Israeli sa iba't ibang bahagi ng Gaza Strip. Nag-aalinlangan ng mga residente kung handa nga bang umalis ang militar ng Israel sa mga teritoryong kontrolado nito na siyang isa sa mga pangunahing kondisyon para sa isang permanenteng tigil putukan. Mula nang ipahayag ni Trump ang planong ito sa Washington, hindi pa rin humuhupa ang mga pagsabog sa Gaza. Ang kasunduang nilagdaan noong Oktubre ay tila nananatili lamang sa papel habang nagpapatuloy araw-araw ang mga operasyong militar. Ang agwat sa pagitan ng mga diplomatikong pahayag sa Amerika at ng marahas na kalagayan sa Gaza ay nagpapakita ng malaking hamon sa pagpapatupad ng anumang pangmatagalang kasunduang pangkapayapaan. Sa kasalukuyan, mahigit 2 milyong Palestino ang nananatiling walang permanenteng tirahan. Nagsisiksikan sila sa marurumi at masisikip na kampo ng mga tolda kung saan mabilis na kumakalat ang mga sakit tulad ng bulutong tubig bukod pa sa pagdami ng mga daga. Ang kawalan ng malinis na tubig, sapat na nutrisyon at maayos na sanitasyon ay lalo pang nagpapahirap sa araw-araw na pakikibakan ng mga pamilyang lumikas upang manatiling buhay.
Ipinahayag ng 24 na taong gulang na driver ng tuktok na si Abdel Monem Abolrus na nawala ng isang binti sa isang pag-atake mula sa himpapawid ang kaniyang saloobin. Aniya walang halaga sa kanyang usapin ng pag-atras ng mga sundalo o pagsuko ng mga armas kung wala namang pagkain at gamot na dumarating para sa mga sugatan. Ang kaniyang tinig ay sumasalamin sa desperasyon ng libo-libong sibilyang nagugutom sa gitna ng labanan. Kung babalikan natin ang kasaysayan, lumagda ang Israel at Hamas sa isang planong tigil putukan na sinuportahan ng Estados Unidos noong nakaraang taon. Sa ilalim ng kasunduang iyon, natigil ang malalaking labanan, napalaya ang ilang bihag na Israeli at pinayagang makapasok sa Gaza ang tulong na makatao. Bahagi rin ng plano ang unti-unting pag-alis ng mga sundalong Israeli at ang pagtatatag ng isang internasyonal na puwersa. Gayunpaman, mabilis na naantala ang mga negosasyon ng magpalitan ng paratang ang magkabilang panig hinggil sa paglabag sa kasunduan. Tumanggi ang Hamas na isuko ang mga natitira nitong sandata habang hindi naman umalis sa kanilang mga pwesto ang mga sundalong Israeli. Ang kawalan ng tiwala sa isa't isa ang naging pangunahing hadlang upang tuluyang maipatupad ang mga napagkasunduang hakbang tungo sa kapayapaan. Mula noong Oktubre, lalo pang lumala ang sitwasyon ng mapatay ng Israel ang mahigit 1,200 Palestino sa Gaza habang pinalalawak nito ang teritoryong nasa ilalim ng kontrol nito. Sa kabilang panig, 5 sundalong Israeli naman ang nasawi sa mga pag-atake ng mga militante. Ang patuloy na pagdanak ng dugo ay nagpapakita lamang na unti-unti nang nawawalan ng saysay ang tigil putukan sa harap ng lumalalang labanan. Ang bagong balangkas na inihayag ni Trump na kinumpirma rin ng Hamas ay naglalaman ng mas tiyak na mga tuntunin. Nakasaad dito ang uri ng mga armas na dapat isuko ng militanteng grupo at ng mga kaalyado nito sa isang bagong pamahalaang teknokratiko. Layunin ng detalyadong planong ito na tiyaking hindi na magkakaroon ng kakayahan ng Hamas na muling maglunsad ng mga pag-atake, habang binibigyang daan ang pagtatatag ng isang bagong sistema ng pamamahala. Ayon pa sa dokumento, hindi makikialam ang Israel sa proseso ng pag-aalis ng mga sandata ng Hamas. Bukod dito, inaasahan ding ihihinto ng Israel ang lahat ng operasyong militar nito sa Gaza upang maging maayos ang transisyon at makapagsimula na ang rehabilitasyon ng lugar. Ngunit ang tanong ng marami ay kung paano ito babantayan at ipatutupad ng walang direktang presensya ng mga puwersang naglalaban sa mismong teritoryo. Para sa mga mamamayan ng Gaza, hindi na bago ang ganitong mga pangako. Maraming beses na silang pinangako ang matatapos na ang digmaan at bubuti ang kanilang pamumuhay, ngunit madalas itong nauuwi sa kabiguan. Bagamat itinuturing nilang positibo ang bagong balangkas, nananatili ang kanilang pag-aalinlangan kung susunod nga ba ang Israel at Hamas sa mga tuntuning nakasaad sa kasunduan. Ayon kay Ayman Ahmed, isang lumikas na Palestino sa Timog Gaza, sapat na ang hirap na kanilang dinanas at kailangan na nila ng pagbabago. Umaasa siyang isusuko nga ng Hamas ang mga sandata nito alang-alang sa kapayapaan, ngunit sa kanyang palagay ay hindi ito mangyayari sa lalong madaling panahon. Binibigyang diin niya na tila walang pakialam ang mga pinuno sa buhay ng mga ordinaryong mamamayang naiipit sa gitna ng digmaan. Upang maunawaan ang lalim ng hidwaan, dapat nating alalahanin na nagsimula ang digmaang ito noong ika-7 ng Oktubre 2023. Sa araw na iyon, nilusob ng Hamas ang Timog Israel na nagbunga ng pagkamatay ng humigit kumulang 1,200 tao at pagdukot sa 251 bihag na dinala patungong Gaza. Ang trahedyang ito ang nagpasiklab sa pinakamalawak at pinakamarahas na ganting operasyong militar ng Israel. Dahil sa ganting pagsalakay ng Israel, umakyat na sa mahigit 73,000 ang bilang ng mga Palestinong nasawi ayon sa Ministry ng Kalusugan sa Gaza. Bagamat hindi hinihiwalay ng ministry sa kanilang talaan ng bilang ng mga sibilyan at mandirigma, sinabi nitong halos kalahati ng mga biktima ay mga kababaihan at bata. Ang napakataas na bilang ng mga nasawi ang isa sa mga dahilan kung bakit marami ang naniniwalang hindi magiging madali ang pagkamit ng isang tunay na kasunduan. Sa Timog Gaza, inilarawan ng residenteng si Gazal Astal ang kanyang buhay sa gitna ng mga guho. Ayon sa kanya, walang humpay ang putukan ng mga sundalong Israeli at ang buong teritoryo ay nagmukha ng isang napakalaking larangan ng digmaan na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Takot at kawalan ng katiyakan ang nagahari sa bawat sandali habang patuloy silang nagtatago sa likod ng mga natitirang pader ng kanilang mga tahanan. Naniniwala naman ang 30 taong gulang na si Amar Kaskin na hindi mapipilit ng bagong balangkas ang mga sundalong Israeli na umalis sa Gaza.
Para sa kanya, ang tunay na layunin ng Israel ay hindi lamang alisin ang mga sandata ng Hamas, kundi tuluyang palayasin ang mga Palestino mula sa sarili nilang lupain. Ang pananaw na ito ay nagpapakita ng malalim na kawalan ng tiwala sa mga motibo ng pamahalaang Israeli. Habang isinusulat ang balitang ito, wala pang opisyal na pahayag ang pamahalaan ng Israel tungkol sa balangkas ni Trump. Gayunpaman, ilang opisyal ng Israel na tumangging magpabanggit ng pangalan ang nagpahiwatig na ang dokumento ay hindi naaayon sa pambansang interes ng kanilang bansa. Ipinapakita nito ang malamig na pagtanggap ng Israel sa mungkahi ng Amerika para sa mabilisang pag-atras ng mga puwersang militar nito. Inulit din ng mga opisyal na hindi aalis ang Israel sa tinatawag na Yellow Line sa Gaza. Ang linyang ito ang naghihiwalay sa silangang bahaging kontrolado ng Israel at sa kanlurang bahagi ng teritoryo. Kamakailan nagtayo ang militar ng isang malaking pader na lupa sa kahabaan ng linyang ito. Nilagyan ito ng mga kagamitang paniktik at makabagong teknolohiya upang magsilbing permanenteng sonang pansiguridad na magbabantay sa galaw ng mga Palestino. Nagsagawa rin ng Israel ng mga kontroladong demolisyon sa mga lugar na hawak nito kaya hindi pa nakakabalik ang mga residenteng lumikas. Isa na rito si Anas Nakla na lumikas mula sa Rafah. Alam niyang nawasak na ang kanyang bahay ngunit nais pa rin niyang bumalik doon kasama ang kanyang pamilya upang muling magsimula. Ang pangarap na muling makatapak sa sariling lupa ay nananatiling buhay sa kabila ng malawakang pagkawasak. Gaya ni Anas, umaasa rin si Mohammed Hamad mula sa Hilagang Gaza na ang balangkas na sinusuportahan ng Estados Unidos ay magbibigay ng sapat na pressure sa Israel upang lisanin ang mga teritoryong kontrolado nito. Naniniwala siya na kahit maliit na bilang lamang ng mga tao ang makabalik sa kanilang mga tahanan, magbibigay ito ng pag-asa sa iba na balang araw ay makakauwi rin sila. Gayunpaman, nananatiling isang mahaba at masalimuot na laban ang pagkamit ng kapayapaan sa Gaza.